Sa wakas, binigyan tayo ng magandang phone galing sa Infinix, ang Infinix GT 20 Pro 5G. Meron tong MediaTek Dimensity 8200, napakalaki ng display at meron tayong AMOLED display with 144Hz na refresh rate. Naka IP54 rating na rin to at napakastig talaga ng back panel. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, meron pa rin tong bypass charging at resurrection timer. At hindi lang yung mga features ang papakita ko dito sa video ito, as in marami talaga. Nag-test din ako ng mga 10 games to check natin yung temperature at frames per seconds ng mga games nyo. Kaya samahan nyo ako sa video ito at marami tayong pag-uusapan sa Infinix GT 20 Pro 5G. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So like, comment, tsaka subscribe lang. Okay guys, habang ginagawa ko tong video ito, hindi pa lumalabas yata yung Infinix GT 20 Pro 5G, baka sa June 10 pa at dun pa lang siya mag-sale. Pero yung presyo nito naglalaro sa 16,000 pesos at malalaman nyo mamaya kung ano makakuha nyo sa presyong yan at kumusta naman kaya yung performance pati yung camera. So marami akong tinest na games sa inyo, mga 10, at yung mga bagong games at lumang games sinama ko na po rito. At bago natin pag-usapan lahat yan, i-unbox muna natin. So sa box meron tayong ganitong box at kakaiba yung naging experience ko sa pag-unbox nito, as in may pagka sci-fi o pagka cyberpunk yung box nito, pero astig talaga na sa box pa lang ganyan na yung makukuha natin. Then sa loob ng box meron tayong SIM ejector pin, Type-C cable. Actually yung Type-C cable nito medyo kakaiba din para mas madali tayong mag-games dito sa phone na to. Then meron lang tayo na 45 watts lang. Sana ginawa nilang mga 68, mga ganun, o kaya 100 na, no? Pero yan lang yung nakuha natin at medyo mabagal po yan mag-charge. Siguro mga lampas isang oras full charge ka na gamit tong charger na to. Then at last dito sa box yung case niya. Actually nagugustuhan ko yung case nito. May lagayan po siya ng cooler at magnetic po to. Kung sakaling may phone cooler kayo na bilog, pwedeng nating ilagay dito sa case niya. Yun nga lang, habang gamit ko to, medyo may mga dumi na sumisingit dito sa mga back panel niya. Sa may bandang mga orange, mga ganyan, sumisingit po yung mga dumi dyan at ang hirap po linisin. So isang cons ko yun dito sa case niya. Pero overall sa itsura, napaka-futuristic talaga ng design at napakaganda po ng case nito. Hindi lang siya ganun kaprotektado talaga. Yun lang yung napansin ko. Okay, moving on sa build quality naman, talagang pang gaming talaga yung itsura niya. May nakalagay dito na OIS 108 na main camera, tapos may mga orange accent color dito at marami talaga naglalaro sa back panel niya. Ang cons ko lang dito sa back panel niya, makintab siya, made of plastic, at sa katagalan sa mga ganitong devices na makintab yung mga back panel, madali talaga siyang magasgas o mas madali siyang kapitin ng mga dumi. So yun yung mga cons ko sa mga ganitong back panel na makintab, lalong na kapag made of plastic talaga yung back panel natin. But overall sa itsura, napakaganda po talaga. Masabi ko na pang gaming talaga tong phone na to. Sa baba meron tayong speaker, Type-C port, isang microphone at SIM card tray. Sa taas naman may speaker pa rin tayo, isang infrared sensor na bago sa mga Infinix para sa remote control ng mga appliances natin, at isang noise cancelling microphone. At sa gitna naman yan may nakalagay po dito na Sound by JBL. So yung Sound by JBL sa speaker hindi mo talaga maramdaman yan, pero kapag naka-headset tayo, magpapatugtog tayo through Bluetooth, maramdaman po natin na malakas po talaga yung Bluetooth headphone natin at mas malinaw. Pero yung speaker nito saktong-sakto lang, hindi siya ganun ka-impressive. Medyo mataas po yung treble, nagkukulang ako ng konting bass. Unlike sa mga ibang phone na na-try ko, may mga bass, may mga mid, pero dito mataas po yung treble niya at malakas naman yung kabuuan ng speaker. Sa kabilang side naman yung power button tapos volume rocker. Sa kabilang side wala tayong makikita doon at in-display na po yung fingerprint scanner nito at mabilis naman siya. Then sa display, malit lang din yung punch-hole camera niya. Nagugustuhan ko dito, symmetrical yung mga bezel at may flat display po tayo dito, para siyang box type, parang ganun. So mamaya natin pag-usapan yung display. Unahin muna natin yung umiilaw dito sa back panel. Ang tawag ng Infinix dito sa RGB nila is the Mecha Loop Lighting. Ibig sabihin na kapag may incoming calls, notifications, charging, music, umiilaw po yan. Pwede nating pabayaan na ganyan magdamag at pwede naman natin yung patayin. Ang nagugustuhan ko dito, kapag may music, sumasabay po talaga. Para po siyang equalizer kapag tumutugtog po yung mga music natin at napakaangas talaga. Pero kung may notifications tayo, kung mag-charge tayo, pwede po at maliwanag naman po siya, lalo na kapag madilim, makita natin agad yung phone. So napakalaking advantage nito kung sakaling mawala yung phone mo, iparing mo lang
lang makikita mo na agad, parang ganun. Yun nga lang, syempre gumagamit pa rin po ng battery to. Medyo aksayado siya sa battery. Hindi naman siya sobrang aksaya talaga, pero kumukuha pa rin siya ng battery dahil malakas nga yung ilaw niya. So yan yung build quality ng Infinix GT20 Pro. Ngayon magpapa-giveaway muna tayo. Ang gagawin nyo lang, mag-like, comment, tsaka subscribe dito sa channel at hit yung bell icon at mag-comment po kayo dyan kung anong hindi nyo nagustuhan dito sa Infinix GT20 Pro. So ulitin ko, kung anong hindi nyo nagustuhan. So comment lang kayo, dapat naka-like tsaka subscribe po kayo dito sa channel at lalong lalo na mag-like kayo sa Poltech TV dun sa Facebook. Dahil dun ko ilalabas yung winner. At ang mananalo sa raffle draw, mga 1 week lang siguro, bibigyan ko po ng 1k Gcash. So yun lang po, like, comment, tsaka subscribe at mag-comment lang kayo kung anong ayaw nyo dito sa Infinix GT20 Pro. Okay, moving on sa performance, meron tayong MediaTek Dimensity 8200. Itong chipset na to optimized na sa ibang games at sa mga bagong games mag-test tayo mamaya kung optimized na o hindi pa. Pero kung pang social media lang, pang TikTok, Facebook at kung ano-ano pa, kayang-kaya po talagang MediaTek Dimensity 8200 kasi parang flagship level na rin to para sa akin. At isa sa mga pinaka-paborito ko talaga na chipset, ang Dimensity 8200. So sa performance, ang nakuha natin ang Antutu score dito is nasa 900,000 points. Kulang na lang 1 milyon. Well, ganyan talaga makukuha natin pagdating sa Dimensity 8200. Pero i-check natin yung performance ngayon. Nag-test ako ng maraming games sa inyo, mga luma at saka mga bagong games. So mag-umpisa tayo dito sa Wuthering Waves. Nasa high settings tayo dito. At una, nakakuha ako ng mga 50 to 60. Actually, tumataas, bumahaba, paikot-ikot siya dyan. At kapag may clash naman, may mga frame drops to ng mga 30 to 40. At umangat naman po siya ng 50 to 60. So sabi ko nga sa mga bagong games na ganito, kailangan pang ma-optimize mismo nung games, hindi yung phone. Kasi sa ibang games may katagalan na nga itong 8200 na to. Kaya dapat mag-adjust talaga yung Wuthering Waves dito para makakuha tayo ng magandang frame at sana magandang updates para sa mga gatong phone. So yan po yung nakukuha natin paikot-ikot sa dyan. At ang nakuha kong temperature dito is nasa 45 degrees Celsius. Ang room temperature ko naman is nasa 31 degrees Celsius, which is medyo mainit talaga. Pero normal lang na makakuha tayo ng 45 degrees Celsius sa ganito kainit at hindi pa nga optimize yung Wuthering Waves. At same lang din dito sa solo leveling Arise, kahit nasa high settings tayo dito at nilagay natin sa 60 FPS, nakakuha pa rin tayo ng 40 to 50, 30 to 40, mga ganun kapag may clash. At nagdidip siya ng mga 20 minsan. So hindi pa talaga siya optimized dito sa mga laro na to. At maghintay pa siguro tayo ng konti para mas maayos yung laro natin sa solo leveling Arise at Wuthering Waves. Okay, dito naman sa Warzone, nasa high settings ako dito. Nilagay natin sun cap para makakuha tayo ng mataas na frame. Yun nga lang, hindi tayo masyadong nakakuha ng mataas na frame, pero ang masabi ko, playable po to 50 to 60, kapag minsan naman nasa 30 to 40 FPS. So nakita nyo naman yung galawan dyan. Actually medyo may pagka-smooth naman siya, parang nasa kalagitnaan talaga siya. At playable naman yung nakikita ko dito. At malalaro mo naman siya ng maayos, although nakakuha nga tayo ng mga 30-40 minsan, pero matapos mo naman yung games at kayang-kaya naman tong Warzone na to. At sana ma-optimize din to sa phone na to dahil maraming naglalaro sa atin ng Warzone Mobile. Eto, napaka-smooth naman ng paglalaro ko dito, yung Blood Strike. Nasa high settings tayo dito, smooth po siya sa 60 FPS, hindi po siya nawawala sa frame na yan, talagang hanggang sa matapos yung laro, guaranteed po na 60 FPS yung makukuha natin dito sa Blood Strike. Okay, yan yung mga bagong laro natin. Dito naman tayo sa mga lumang laro. Ang Mobile Legends, nakakuha tayo ng ultra, maning-mani lang po to. 110 to 100 FPS, yan po hanggang sa matapos yung laro. Kung makikita nyo dyan, kahit anong galawan natin dyan, smooth pa rin po siya. At eto naman yung graphs natin. Kung makita nyo yung graphs, almost nasa 120, no? Talagang pumapalo po talaga siya. So playable po to sa Mobile Legends at hindi naman intense yung graphics nito. Kayang-kaya po. Pero ang nakuha kong temperature dito, saktong-sakto lang din, 42 degrees Celsius. Ngayon, di ba may bypass charging to? Sinubukan ko yung bypass charging natin at gumana naman sa phone na to. Yun nga lang, di ba hindi nga siya dadaan sa battery, kaya nga bypass charging, dadaan lang din siya sa component niya. Parang nagsaksak ka ng kuryente na diretso sa component.
pero hindi ibig sabihin na hindi mag-init yung phone mo. So nung niligay ko sa bypass charging to, ang nakuha kong temperature nasa 46 degrees Celsius sa paglalaro ko sa Mobile Legends. Ibig sabihin na kapag gumamit tayo ng bypass charging, iinit pa rin yung phone natin at lalong lalo na yung CPU. So tandaan nyo po yan, ang combination po ng bypass charging is phone cooler. May mga murang phone cooler naman dyan kung gusto nyo ng mas maganda talaga, Black Shark, FlyDG, mga ganun po yung kunin nyo. Okay, ano ba naman ang Mobile Legends? I-test natin to sa Genshin Impact. Sa Genshin Impact, nasa high settings tayo dito. Nakakuha naman ako ng mga 50 to 60 FPS dito, pero sa kaligitnaan ng laro kapag may clash, parang pumapalo siya o bumaba siya sa 40 FPS. So ang napansin ko dito, although bumaba siya ng ganyan o may dip po tayo na 40 FPS, umaangat naman siya pagkatapos ng clash. Yun yung nagustuhan ko dito, at kahit anong nangyayari sa background, kayang-kaya niya naman. So pagkatapos ng isang laro, ang nakuha kong temperature is nasa 45 degrees Celsius. Siguro mga nasa 44 to 46, parang medyo mainit yung phone na to, which is intense nga talaga yung Genshin Impact. At hindi natin masisisi yung mga phone na ganito pagdating sa mga larong intense graphics katulad nga po ng Genshin Impact. Pero sa pagtest ko naman, playable naman siya at matapos mo naman talaga yung laro mo. Gumamit lang po talaga tayo ng phone cooler, kayang-kaya na. At diba suggested naman talaga ng phone na to na gumamit tayo ng phone cooler dahil nga dun sa case niya, meron tayong phone cooler na lagayan doon. At lalong napaka-smooth ng playing ko sa PUBG Mobile. Imagine mo sa mga gatong phone ngayon, lumalabas na yung mataas na FPS pagdating sa PUBG Mobile. Samantalang dati parang nakakuha ko ng mga 30 to 60 at pahirapan pa nga kapag 60 FPS. Pero dito sa phone na to, nakakuha tayo ng mataas na graphics na katulad dun sa Poco F6 kung matandaan nyo, meron tayong ultra extreme pagdating sa PUBG Mobile. So nilagay natin sa smooth para makuha natin yung frame na yan. At ang nakukuha ko dito, 100 to 110 FPS habang naglalaro tayo. Well, hanggang sa matapos yung laro, talagang stable siya dyan. Hindi siya nawawala sa frame na yan. Talagang playable po siya. At magandang maglaro talaga ng PUBG Mobile dito. Yun nga lang, uminit yung phone na to habang naglalaro tayo ng PUBG Mobile na hindi ko naranasan sa ibang phone. Pero diba mataas nga yung frame rate natin at talagang sagad na sagad po yung graphics nito. Pagkatapos ng isang laro, nasa 46 degrees Celsius yung nakuha nating temperature sa PUBG Mobile, which is normal lang kasi nakakuha tayo ng mataas na frame rate habang naglalaro tayo dito sa phone na to. Sa Call of Duty Mobile naman, nilagay natin sa smooth tapos ultra yung graphics. Nung nilagay ko dun sa medium, hindi tayo makakuha ng ultra. Kaya tamang settings lang po to sa Call of Duty Mobile. Pero napakaganda rin ng frame rate na nakuha natin dito. 90 FPS po guaranteed at smooth talaga maglaro ng Call of Duty Mobile. So hindi naman intense yung graphics nito, pero at least diba mataas pa rin yung frame rate na makukuha natin pagdating sa laro na to. So okay na okay po to sa Call of Duty Mobile tsaka PUBG Mobile. Yun nga lang sa Farlight 84, hindi tayo nakakuha ng mataas na frame rate doon. Hindi ko alam kung bakit. So nakakuha ako ng extreme doon na graphics, tapos yung frame rate naman nasa high lang din. Pero in-expect ko din na makakuha ko dito ng 60 FPS lang, kasamang palad, ang nakukuha ko lang dito 30 to 40 FPS, which is hindi naman siya bumaba sa frame na yan, pero nagulat lang talaga ako na napakababa ng frame rate na nakuha natin sa Farlight 84. So in-update ko na to, chinek ko na lahat, hindi pa rin ako nakakuha ng mataas na frame rate. Siguro kailangan pang ma-optimize to pagdating dito sa phone na to. Sa Mir 4 naman, playable din po siya, makakuha tayo ng 44 frame rate dito hanggang sa matapos yung laro. Yun nga lang, hindi masyadong smooth yung playing ko dito. Hindi ko alam kung sa graphics o dun sa frame rate. Hindi ako masyadong nabibilib sa nakikita ko dito kasi napakababa talaga ng frame rate ng Mir 4. Lagi ako naghihintay ng mga 60 FPS o kaya 90 o kaya 120, pero di pa rin tayo nabibigyan. Yan pa rin yung nakukuha natin sa Mir 4 kahit nasa mataas na phone o gaming phone. Yun lang yung makukuha natin, 44 FPS lang pagdating sa Mir 4. Pero playable naman po siya. Okay, meron tayong ultra frame rate dito para sa PUBG, Mobile Legends, Call of Duty Mobile at saka dun sa Genshin Impact. Kasama ang palad, hindi ko alam kung bakit kapag naka-activate po yung ultra frame rate natin, mas bumaba pa yung frame rate niya. For example, nasa PUBG Mobile tayo, dapat sagad-sagad talaga na makakuha tayo ng 120 tapos hindi siya bababa doon, diba? Pero kapag ina-activate natin yung ultra frame rate, ilalagay niya lang sa 60 FPS. Hindi ko alam kung bakit baligtad yung ginagawa ng ultra frame rate nito. Sana ma-optimize to sa susunod na update para magamit nga po natin ng maayos. So sa ngayon, ganyan pa lang siya, pero darating yung araw o ma-optimize na to, magagamit nyo na po ng maayos tong ultra frame rate na to. At lagi nyo nga pong tatandaan, kapag ginamit natin to, iinit talaga yung phone natin
at kailangan nyo ng phone cooler dito sa phone na to. At nakatulong din dito yung game turbo niya, marami tayong mga settings. Nandito nga yung bypass charging natin, mga performance mode, balance mode, at ako lagi ko nilalagay sa performance mode para makita ko talaga yung potential ng phone na to at makita ko rin na gumagana talaga. So gumagana po siya, at ang pinaka nagustuhan ko nga dito, meron tayong resurrection timer. Kapag namatay ka sa Mobile Legends o kahit anong mga laro, meron tayong resurrection time dito sa gilid. Kapag yung countdown naging 0 na, pwede ka nang bumalik sa game. So yan po yung maganda sa mga Transsion na brand, meron silang ganyan na wala sa ibang brand. Okay, yung presyo pala po nito, it's nasa 16,000. Hindi ko alam, baka tumaas o bumaba pa to kasi hindi pa nga siya lumalabas sa market. Pero kung gusto nyong bumili ngayon, meron po ang Shandy Masangkay. Actually, dun ko nabili tong unit na to. So i-check nyo dyan, nilalagay ko yung Facebook page nila sa description box. Okay, moving on. Bago natin pag-usapan yung camera, eto muna yung mga bagay na dapat yung malaman dito sa Infinix GT20 Pro. Meron tong IP54 dust and splash resistant. Ibig sabihin na kapag mawisikan lang to kaya mabasa ng ulan, pwede po to at hindi siya papasukan ng mga alikabok. Kung maalikabok man sa paligid natin, kayang-kaya pa rin tong phone na to. Then meron tayong OS dito na XOS para sa GT, dedicated yata para dito sa phone na to, at 5,000 yung capacity ng battery nito. Yun nga lang, yung 45 watts, hindi siya ganun kabilisan. So isang cons ko yun dito sa phone na to. Meron pa rin siyang dynamic bar o parang dynamic island ng iPhone. Makita natin yung notifications natin sa bandang punch hole camera at kapag nag-charge nga tayo. So dagdag points yan dito sa Infinix GT20 Pro. At sa display naman, napakaganda ng display nito. Naka-AMOLED display with 1 billion colors, 144Hz na refresh rate, at yung nits brightness nito, kitang-kita po talaga ng mga rider dyan. Lalamove, Grab, Foodpanda, Trike Patrol, at marami pa pong iba. Meron tong 1300 nits brightness. Maliwanag na po yan, kayang-kaya ng mga rider yan. At napakalaki talaga ng display nito, 6.78 inches, AMOLED display, 144Hz na refresh rate. So yung 144 hindi naman nagkakalayo sa 120, pero at least may abang na tayo, di ba? At napakaganda po talaga ng display nito, symmetrical yung taas tsaka dun sa baba. At kapag sinabing AMOLED, black sa black talaga. Yung color boosted po siya, saktong-sakto lang, kahit anong angle maganda po siyang tignan. At mag-enjoy po talaga tayo, lalo na sa panonood ng mga Netflix dahil naka-L1 certifications na rin po to. Meaning na full HD na rin po siya. At makakapanood po tayo ni HDR lalong-lalo na sa YouTube. So sa build quality, sa display, panalong-panalo po ang Infinix GT20 Pro. Pero ito, pagdating sa camera, syempre itong phone na to hindi naman ginawa talaga as camera device o camera centric device. Ginawa tong phone na to as gaming talaga. At ang makukuha natin sa camera, parang sakto lang na may camera tayo dito. Hindi siya ganun ka-boosted, medyo nagkukulang tayo ng kulay. May part na maganda siya, may part naman na hindi siya. Actually, nasa kaligitnaan talaga siya ng ganun. May napapansin nga ako may pagka-neutral siya minsan. At minsan naman sa mga ibang photos, parang boosted siya. At sa ibang part naman, nagkukulang siya ng kulay. Parang ganun. So hindi consistent yung camera nito. Although makakuha naman tayo ng mga litrato, minsan maganda nga, minsan pangit nga. Depende rin sa ilaw natin. Then sa video naman, nagulat ako na meron tong 4K at 60fps. Actually malinaw naman yung 4K 60fps niya. Pero kapag naglalakad tayo, hindi siya ganun ka-stable. Actually hindi siya stable, magalaw po talaga. Hindi mo siya mapapakinabangan habang naglalakad tayo. Pero kung steady video, pwedeng na po to. Dahil meron siyang 4K at 60fps, ang napansin ko lang dito, hindi siya ganun ka-details na unlike sa mga ibang 4K. Siguro yung bitrate nito medyo mababa lang, kaya hindi masyadong quality yung 4K 60fps niya. Pero kapag maganda yung liwanag, maganda rin yung makukuha mo. Kung steady video lang din, kayang-kaya na yung camera nito. Pero sabi ko nga, ulitin ko lagi, ang mga gamer walang pakialaman sa camera tulad ko. Ngayon lang ako masyadong nag-enjoy sa camera kasi nga content creator ako. Pero dati wala talaga akong pakialam sa camera. Gusto ko mataas na chipset at kayang-kaya ng panlaro. Yun na yun. Sa front facing camera naman, saktong-sakto lang din. Katulad din siya nun sa rear camera natin. Hindi siya masyadong sharp pero may magagamit lang tayo. Then sa video side naman, meron tayong 2K at 30fps at pwede na. Unlike sa mga ibang phone na naka Snapdragon 8 Gen 2, parang nasa 1080p 60fps lang yun. At minsan nasa 1080p 30fps. At least sa mga ganong phone na Infinix, nasa 2K at 30fps tayo. At least mas mataas na may magagamit tayo compare sa iba. Okay, sa mga nagbabalak bumili ng phone na to, pag-isipan nyo muna kasi meron tayong Poco X6 Pro na mas mura po dito. Kapag nag-sale parang nasa 13,000 lang. So mas malakas po yung chipset na yon at mas maganda po yung camera. Yun nga lang, wala tayong bypass charging doon at wala tayong mga RGB lights. Pero kung nagugustuhan
nyo po talaga to, wala namang problema doon kasi malakas nga rin po to kahit na medyo palpak sa camera kung gusto nyo pang gaming talaga at meron kayong RGB, bypass charging at resurrection timer. Highly recommended ko po sa inyo yung Infinix GT20 Pro. Pero sa mga China kasi meron pa talaga mas malakas dito, yung Iquo Neo 9 nga po tsaka yung Iquo Neo 9 Pro. So maglalabas din po ako ng mga best phone this year 2024 mid-year sale. So abangan nyo po, baka bukas ilabas ko na yon. Kaya abangan nyo yung mga recommended kong phones. Actually mula sa entry level, mid-range hanggang sa flagship, mas makakamura po kayo. Nagalukay na po ako ng mga sale dyan tsaka yung mga link para mas makamura tayo sa pagbili ng mga phones. So ayun, malapit na po tayo sa 100,000 subscriber. Ang inihiling ko lang po sa inyo, sana mag-subscribe kayo at para mapabilis na po yung giveaway natin. So like, comment tsaka subscribe lang. At may giveaway tayo, diba? Huwag nyo kalimutan yon. At sa mga nasa Premiere, mga tol, sobrang salamat talaga sa suporta. At hindi tayo magbabago dito, lagi tayong honest. So ayun, sana nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.